Sa New Bilibid Prison, deadly po ang larong basketball. Dahil ito po ay nauuwi sa rumble. Yan ang nangyari sa loob ng New Bilibid Prison. Ang isang nadali o napatay ay nanonood lang at palaya na sana mula sa kulungan. Bantay sarado pero nagkakapatayan? Ano ho ang nangyayari? Carla Lim, ikwento mo. Dito sa West Wing Basketball Court sa loob ng Bilibid Prison, nag-umpisa ang rumble alas 6 kagabi. May paliga raw ang Sputnik Gang at kinuha nilang referee ang mga nasa grupo ng komando para raw maging patas ang laban. Sa kalagitnaan ng laro, di raw nagustuhan ng isang coach ng Sputnik ang tawag ng ref. Minura ng coach ang referee. At doon na nag-umpisa ang gulo. Matapos ang ilang minuto, nakita na lang nakabulagta at tatad ng saksak si Edwin Soriano na nanood lang pala sa nasabing laro. Ang mga sangkot sa rumble, magdamag na ikinadena sa kanilang mga selda. Kwento ng kapatid at bayaw ng biktima, 12 taon nang nakakulong si Soriano na isang dating airport police. Napagbintangan daw itong pumatay sa isang katrabaho at sinintensyahan ng habang buhay na kulong. Pero dahil sa magandang conduct na ipinakita nito, napasama siya sa listahan ng mga mabibigyan ng executive clemency ngayong taon. Yun nga lang, di na niya ito inabutan. Kanina pinagharap ng Bureau of Correction sa mga opisyal ng Sputnik at Komando para sa isang kasunduan. Kami po mga opisyalis ng sabing 2 pangkat ay nangangako ng katahimikan sa loob ng maximum security compound. Sa bawat panig ay aming tutuparin. Dito nagkamayan ang dalawang grupo. Kung ang pananaw ng mga tao sa labas ay kami rito ay mababangis. Kami rito ay pag namatayan ay kailangan pumatay. Tapos na po yung mga panahon na yan. Ito, pinakita namin sa karamihan na kami ay magkasundo. Walang alitan, walang ano paman. Inala naman sa Sablayan Penal Farm sa Mindoro ang 4 na miyembro ng Sputnik na umano'y promotor sa naturang rumble at pagpatay kay Soriano. For security reasons, in-out muna namin sila dahil sila medyo mainit, no? Dito sa maximum sa mga pangyayari na yun. Dinala na sa Pangasinan ang labi ni Soriano. Carla Lim, News 5. Con todo CCTV camera ang loob at labas ng Bilibid sa Muntinlupa. Electronic at computerized na rin ang bawat gate. Pero sa lugar kung saan nangyari ang rumble ng Sputnik at Komando, wala raw CCTV. Bakit nga ba? Nagbabalik si Carla Lim. High-tech na kung tutuusin ang seguridad sa New Bilibid Prison. Sa kuhang ito ng News 5 noong nakaraang buwan, makikitang electronic at computerized na ang bawat gate. Dinagdagan na rin ang mga CCTV camera sa loob at labas ng Bilibid. Meron na silang monitoring room kung saan masusubaybayan ang kilos ng bawat preso sa loob ng Bilibid. Pero kagabi lang, nauwi sa rumble ang basketball game ng Sputnik Gang na ikinimatay ng isang preso. Aminado naman ang pamunuan ng NBP, nagulat sila sa bilis ng pangyayari. Time element, no, ang nangyari. Kasi siyempre doon sa rumble na yun, hindi mo naman kagad may contain yun kasi yung situation, yung biglang ganun Pero bago pa man nangyari ang insidente, tinugunan na raw nila ang posibleng pagsiklab ng gulo sa loob ng kulungan. Hinati sa dalawa ang Bilibid, ang presidyo at karsel. Sa kanang bahagi nakapwesto ang karsel na binubuo ng 6 na grupo na galing probinsya, habang ang kaliwa naman ay ang presidyo na karamihan ay mga Manila boy. Kabilang dito ang 2 sa malalaking pangkat sa Bilibid, ang Sputnik at Komando. Kailangan you belong to a family, you belong to a group na sa kanila parang security blanket nila yun, parang psychologically secured, mayroong mag-aalaga sa kanila. Totoo naman, nag-aalaga, inaalagaan naman sila. Bilang bahagi rin ng seguridad, nilagyan ng pader ang pagitan ng karsel at presidyo. Sa ngayon, pinag-iisipan na ng NBP na buwagin ang mga pangkat sa loob ng selda. Pinag-iisipan na sa tamang paraan, sa tamang panahon. Siyempre, hindi rin ganun kadali. Dapat bawasan na yung masyado malaking pangkat. At yung talagang pasaway kadalasan. Matatandang huling na kwestiyon ng seguridad ng Bilibid nang mabisto ang pagpuslit ng inmate na si Antonio Leviste sa labas ng Bilibid ng 3 beses. Noong nakaraang taon, para raw magpagamot ng ipin. September 2003 naman, nang mapatay ng isang Sputnik ang kapwa niyang preso matapos ang pagtatalo. Carla Lim, News 5. Humihingi ng reinvestigation ang kaanak ng napatay na ex-boyfriend ni dating Congresswoman Nanette Castelo Daza. Nagpagawa na rin sila ng sariling autopsy sa bangkay ng biktima. Tingin kasi nila may ibang dawit sa krimen. Trish Roque, ikwento mo. 5 matitinding tama ng bala, kabilang ang 2 sa puso, ang tumudas kay Noel Orate Sr., ang ex-boyfriend ni dating Congresswoman Nanette Daza.
Ito ang resulta ng re-autopsy na ipinagawa ng pamilya Orate sa forensic expert na si Dr. Raquel Fortun. These are really serious injuries na talagang makamamatay. Kinuha na raw ng mga Orate ang serbisyo ni Fortun dahil hanggang ngayon wala pa ring autopsy report ang PNP. Hindi yung self-defense! Wala na sila sa ganitong paraan. Nakikiusap po ko. Pero mismong si Fortun, alanganin pang gumawa ng konklusyon. Gusto raw makita ng doktor ang unang autopsy report na hindi pa nailalabas hanggang ngayon. Naniniwala kasi ang pamilya Orate at maging ang BACC, si Daza ang nag-imbita kay Orate na pumunta sa kanyang bahay. Sang-ayon din ito sa call log ng cellphone ni Orate na sinumite sa NBI dahil January 25 pa niya huling tinawagan si Daza. At 10 ng Pebrero nabaril si Orate sa bahay ni Daza. Hindi pupunta doon ang ama nila Noel kung hindi siya tinawag doon. Mukhang ito ay may cover-up. Mukhang ito po ay shortcut. Kanina, isang statement of support para kay Alan Robes na manugang ni Daza mula sa sanggunian ng Bulacan ang lumabas sa publiko. Kaya hindi raw may tatanggi ang impluensya ng kanilang kalaban. Unang-una, nagugulat kami. Dahil ganito ba talaga pag may impluensya, may kapangyarihan? Pero giit ng kampo ni Daza, napaka-unfair raw nito para kina Daza at Robes. Dahil wala naman silang dapat ikabahala dahil wala naman po kaming ginagamit na impluensya sa kaso. Trish Roque, News 5. Mga kapatid, kani-kanina lang naglanding na po sa Davao ang binabantayan nating low pressure area. Kaya naman sa mga kapatid natin dyan sa Mindanao, ingat at alerto po kayo sa pagsungit ng panahon. Pero sabi rin ng Pag-asa, inaasa ang abot din ng mga ulan dito sa Luzon at sa Visayas. Kanina nga biglang buhos ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. At sa mga susunod na araw mukhang tutuloy-tuloy pa yan dahil po sa LPA. Ilan sa mga partikular na ulanin, sabi ng Pag-asa, ay ang Antipolo, Taytay, Mandaluyong, Pasig, Marikina at Quezon City. Abot hanggang dito sa Novaliches. Ako. At makikita natin dito sa Metro Weather Tracker, mukhang hanggang weekend tayo dapat maging alerto. Dahil sa LPA na ito, kaya mga kapatid, ingat, maghanda at huwag kalimutang magbitbit ng mga payong at jacket. Pero maiba tayo. Humingi na paumanhin ang ambassador ng Argentina matapos ang nakakahiyang pangrarambol nila sa mga Pinoy ng isang linggo. Nako, ito yung matapos talunin ang manok nila ng ating boksingero na si John Riel Casimero, ang pinakabagong IBF light flyweight champion. Gusto nga ni Senador Juan Ponce Enrile iparecall na ang ambassador natin sa Argentina bilang protesta. Nako, dapat lang. Ang mga ganito ay huwag nang maulit pa, kundi tatawagin lang itong WrestleMania sa Argentina. At yan po ang ulat panahon. Sa ngayon, ako po si Lord De Vera, nagsasabing, don't cry for me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Susunod sa aksyon! Huling laro sa Harvard ng bagong NBA star na si Jeremy Lin nakunan pa ng News 5. Mahigit 200 kasal sa nakabook na sa Manila Cathedral na purnada. Bakit kaya? Balas na dyan.